Breaking news mga kabayan, kapag nasakop ng China ang Taiwan, ang susunod na sasakupin ng China ang Japan at Pilipinas. Yan ang inilahad ng Taiwanese President sa kanyang exclusive interview. 也就是说，台湾一旦被并吞，下一个受到威胁的国家就是日本、菲律宾印太的国家。 Grabe, napasok na tayo mga kabayan. Fighter pilot ng People's Liberation Army Air Force, nagkunwaring estudyante dito sa Pilipinas. Isang banyagang estudyante ng isang aviation school sa Zambales ang inaresto ng mga otoridad ng Pilipinas dahil sa hindi nito pagdeklara sa Bureau of Immigration na meron pala siyang military training sa China at isa pala siyang lisensyadong fighter pilot ng People's Liberation Army Air Force. Sa kanyang solong paglipad dito sa Pilipinas, nakuhaan niya ng larawan ang Iba Airport at Palawig River sa area ng Zambales. Mga yaman ng Pilipinas pilit ipinupuslit ng mga taong mas mahalaga sa kanila ang pagnegosyo ng iligal sa China. Sa Abra, 970 sakong may lamang mineral ore ang kinumpiska ng mga otoridad dahil sa kakulangan ng permit. Posibleng ito ay mula sa iligal na pagmimina. Presidente ng Taiwan nagpahayag ng babala sa Pilipinas at Japan. Taiwanese President Lai Ching-te sinabi na kapag nakuha ng China ang Taiwan, kasunod na sasakupin ng China ang Japan at Pilipinas at iba pang bansa sa Indo-Pacific region. 任何时候，我们都必须要有能力嚇阻中国的侵略。也就是说，我们想要达到任何一天对中国来讲都不是侵略台湾的好时机，这样才有办法确保台湾的安全跟印太的和平稳定。也就是说，台湾一旦被并吞，下一个受到威胁的国家就是日本、菲律宾印太的国家。 Dagdag pa ng Taiwanese President, magiging basihan ng China ang mga hakbang at reaksyon ng mga bansa kapag sinakop nito ang Taiwan. Kapag nagkataon, magiging agresibo pa ang China at mas pahihinain nito ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific region. Mga otoridad ng Pilipinas, hinuli ang isang banyagang estudyante sa Zambales na merong koneksyon sa China. Inaresto ang isang estudyanteng Mongolian na isang piloto na umano'y merong military service at China backflight training dahil sa mga paglabag sa immigration at sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Naka-enroll sa isang lokal na aviation school sa Zambales ang nasabing estudyante. Nagkasala ang estudyanteng Mongolian dahil hindi nito inilahad sa Bureau of Immigration na siya ay nagdaan sa mga pagsasanay militar at fighter aviation training sa China. Ito ay hindi naaayon sa layunin ng kanyang visa at special study permit sa Pilipinas. Sinabi ng mga investigador sa Pilipinas na ang nasabing estudyanteng Mongolian ay nagtapos mula sa University of Mongolia at Civil Aviation University of China na dating Northeast China Democratic United Army Aviation School. Dagdag pa dito, siya ay nakakuha ng jet fighter pilot license mula sa People's Liberation Army Air Force Aviation University. Sa madaling salita, ano ang intensyon ng isang piloto ng People's Liberation Army Air Force na mag-aral dito sa Pilipinas? Ipinahiwatig din ng mga intelligence na dati siyang nagsilbi bilang isang sundalo na may karanasan sa fighter aircraft at ang kanyang pagsasanay sa aviation sa Pilipinas ay maaaring pinunduhan ng mga taong konektado sa gobyerno ng China. Alam niyo ba mga kabayan na siya ay nakagawa pa ng solo flight exercise? Kinunan niya ng aerial shot ang Iba Airport at Palawig River area na nagdulot ng mga paghinala na siya ay posibleng nagsasagawa ng reconnaissance o pag-iispiya sa ating bansa. Nag-aalala ang mga otoridad ng Pilipinas sa kanyang presensya sa Zambales dahil ito ay malapit lamang sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, isang 18-wheeler truck na nagdadala ng humigit kumulang 970 sako ng pinaghihinaang mineral ore ang hinarang sa isang checkpoint sa Abra. Ayon sa mga lokal na otoridad, ayon sa paunang ulat, ang kargamento ay galing umano sa Likuan, Baay, Abra. Papunta umano ang kargamento sa Isabela Province. Ang mga individual na nagdadala ng mga materyales ay hindi agad nakapagpakita ng mga valid na mining o transport permits sa checkpoint. Agad na sinecure ng Philippine National Police ang mga kargamento. Agad namang ipinagbigay alam sa Department of Environment and Natural Resources ang nasabing insidente. So ngayon po we are doing our inventory and we are also going to be conducting a technical verification as to the mineral components. We'll be getting samples from these mineral sacks as to ascertain to put into consideration the mineral assay testing. Ipapadala po natin ito sa ating MGB car. Kinoordinate na po natin para po sa
verification kung ano pong mga mineral components ang nasa mga alleged na mineral ore sacks na trinansport po ng ating mga driver at Tapara. paharante. Hindi ko alam Malawag kasi ti driver. kung alam ko lang, ba't ikakarga ko yan? Hindi ko alam na kung anong laman ng bato na yan. Ang sabi sa akin kasi, pambahay daw. Patay na Oo. bato. Kasi meron mong ginagawa yung ibigit ang katira ng palita, ihalo, para mong design. Yan ang alam ko. Hindi ko alam na gano'n palang bato na yan ang may palaman. Kaya pati kami naabala. Kumis kumita, wala na. Itong pakarga dito sa, Abra, sa taas. Kilala niyo sir kung sino? Hindi ma'am. Saan niyo kinuha mismo sir? Doon sa bundok Bundok mismo. nakalagay lang lupa yan, kinarga sa amin. China Dahil iyak ito'y naman sa paghuli ng Japan sa isang barko ng China na nagsasagawa ng illegal na pangisda sa loob ng Japan Exclusive Economic Zone. Hi, question from Bloomberg News. Japan has said it seized a Chinese fishing vessel and arrested its captain after the ship entered the nation's exclusive economic zone and sought to avoid inspection. We're wondering if the Foreign Ministry has any comment on this. Thank you. 中国政府一贯要求中国的渔民依法依规作业，同时坚决维护中国渔民的合法权益。希望日方严格遵守中日渔业协定，公正执法，保障中方船员安全和合法权益。 Ginugulo. Halimbawa po, Opo. yung kalituhan ngayon sinasabi, bakit walang mapa? Mhm. Sa atin pong United Nations Law of the Sea, halos ano po yan, halos 170,000 to 180,000 words. 450 pages. Wala po nakalagay doon salitang mapa. Mhm. Okay? Sa UNCLOS, na yun lang po ang konstitusyon ng oceans, ng karagatan, wala pong nakalagay doon na obligasyon ng isang archipelagic state, kagaya ng Pilipinas, na mag-produce ng mapa. Okay. Yun ang unang kalituhan. Oho. Ang nakalagay po doon, mag-submit tayo ng coordinates na ginawa po natin since 2009 nung pinasa po yung baseline law, yung Republic Act 9522. Napadala na po natin yan sa United Nations, doon po sa DUALAS, Division of Ocean Affairs, Law of the Sea. Yun yung pang-unang kalituhan, doon nililito. Hindi po requirement na magpadala ng mapa, ang pinapapadala lamang ay coordinates na nagawa natin. Dahil sa baseline coordinates, masusukat na po kung saan yung ating territorial sea, 12 nautical miles. Masusukat kung saan yung contiguous zone, 24 nautical miles, at yung ating exclusive economic zone, at yung ating archipelagic at internal waters landward. So yun lang po hinihiling sa atin ng UNCLOS. Yung pong mga naririnig nyo ay pampalito. Yung kaya nalilito ay pampagulo, wala pong requirement. Nababanggit din, ako'y nalulungkot, yung isang opisina, yung IHO, International Hydrographic Organization. Bakit daw walang pinadala doon ang NAMRIA, ang Coast Guard? Hindi po required. Ang IHO po ay hindi isang UN or hindi isang UN system organization. Yun po ay private treaty organization. Gumagawa lang po yan ng drawing ng mapa. Ang pinaka-precise po sa sukat ay yung coordinates. At meron po tayo, ito papakita ko po sa harapan ninyo, yung eksaktong coordinates ng ating bansa, ng ating archipelagic sea lanes. Ito po yun, 101 coordinates. Napadala na po ito. Opo. Napadala na rin po yung aking ginawang batas, yung Republic Act 12064, kasi nakalagay po doon ay isubmit din sa United Nations. So, hindi po kasali ang IHO, UN lang po. Isa lang po ang in charge dito. Laban Pinas.